Nagsiselos si Bella? Mukhang bagong tugtugin yon para sa kanya. At kung totoo man ay napakagandang musika nun para sa kanya. If she's jealous, it means to say that she's into him. Gusto mo bang maglakad? Tanong ni Darius dito kaysa tanungin kagad ito sa pinagsiselos nito. With this, she showed herself and he just shrugged after he had raked her. Nagiinit lang si Darius habang pinapasadahan ito ng tingin, kaya inalis din kaagad niya ang mga mata sa mga hita nito. Baka mamaya patalikurin lang niya ito sa may malaking puno, hindi niya ito masanto. Tulog ng mga trabahador dahil pagod sila. Wala rin akong pakialam basta akin lang yan. Aniya saka kinuha kaagad ang kamay ni Bella. Hindi naman ito tumutol at humakbang na lang ng humakbang siya. Bumuntong hininga si Darius saka tumingil at ginlaw-galaw ang leeg. You seem so tired na, Bella told him while looking up at him. Hindi pa naman. Gusto ko lang mag-relax dahil parang kahit naka-move on na kayo sa nangyari. Ako ang hindi. Nagiinuman ng mga kaibigan mo sa loob. I don't drink. She sneered. Good to hear that. Bakit ka nga pala nagsiselos at kanino? Naniwala ka naman kay Bea. Hindi ba ako dapat maniwala? Hindi. Paano ako magpapaliwanag kung hindi ko naman alam? Parang unfair yun sa akin. Unfair sa'yo, pero paano naman sa akin? You stared at my friend in front of me. You think that's fair? Napaangat ang kilay ni Darius at nagdadabog na si Bella na hinugot ang kamay mula sa kanya pero kagad niya itong hinila. Aray! She yelped. Bumangga ito sa katawan niya at mula sa mga ilaw ng poste kitang-kita ni Darius sa mga mata nito. Kanino ka nagsiselos? Sino kaibigan mo? Hindi ko na uulitin ang tanong ko, Bella. He warned. Hindi talaga si Darius makulit pagdating sa mga bagay na ganon pero mananahimik siya ng matagal kapag hindi niya nakuha ang sagot sa tanong niya. Sana alam din niya ng dalaga. Mayumi, anito na walang kagatol-gatol kaya napakunot noo siya. Por Diyos por Santo, sino ba doon ang Mayumi? Si Bea lang ang kilala ni Darius at yung nagpakilala kanina ka nakakauri. Other than those two, wala na siyang kilala. Sino doon? Ano yung hindi talaga mawari kung sino? Sino? Kunwari ka pa? Nagtitigan nga kayo sa harap ko pa? Ikaw kayo makipagtitigan ako kay Harry sa harap mo? Subukan mo, hindi ka makakalabas sa kwarto ng 1 linggo. Wika ni Darius sa isip. Wala naman talaga siyang idea kung sino si Mayumi sa mga yon at wala rin siyang tinititigan. Diyos ko, don't be so in denial, Darius. I saw it with my 2 eyes. You stared at her and she did the same to you. She is my friend. Mangiyak-ngiyak na piksi ni Bella pero nakikinig lang si Darius dahil iniisip niya kung sino. Kung sinasabi nito na tinititigan siya, isa lang ang gumagawa nun sa kanya. Yung babae nakagatan daliri habang nakatingin sa kanya. For a man like him, does that woman know the meaning of that thing? Nagpapahiwatig yun na nahanda na yun sa kung ano man ang mangyari. Ayaw man ni Darius isipin pero iba nga ang titig nun sa kanya. Yun ba yung matangkad na maputi? Lahat naman matangkad at maputi. Yun bang violet ang buhok? Masuyin yung tanong pero nakatikom ang mga labi ni Bella na sinamaan siya ng tingin. Hindi ko naman siya tinititigan. You're right, but you kept on looking at her and your eyes lock up with hers too. Ano yun? Galit na tanong ni Bella sa kanya. Wala naman akong intention kung ganun. Napatingin lang siguro ako. Kausap ko nga sila kanina dahil kinamusta ko. At ano, nagtigan na naman kayo? Naiinis na ako. Galit na pumadyak ito at pilit na kumawala sa kanya. Tumingin lang siya dito. Darius crossed his arms over his chest and gazed bore into her with an intensity that left her feeling vulnerable and exposed. Sa harap ko pa talaga niya ginawa yon? Naka-flashlight siya sa mukha niya tapos nakatitig ka. Tapos nung umuwi na tayo patingin-tingin ka. Kahit si Bea nahalata kayo. Don't act as if you're naive, she angrily said to him. Napasulyap lang siguro talaga ako pero wala akong interes o ano. Siguraduhin mo dahil isusumpa kita na pagkatapos mo makuha ang virginity ko, tititig ka na sa iba? Ano kahilo? Subukan mo na makita ko, Darius. Just try it, you. Dinilaan ni Darius ang labit na natiling seryoso lang. Hindi ka nagsiselos niyan? Of course not. Bella denied, but if that's not jealousy, what is it then? Paano na lang pala kung magselos na to? Baka sunugin na siya. Ano yan? Hamon pa niya. It's
Nitong hindi makaapuhap ng salita kay natawa siya. Quit chuckling. Nothing's funny. Sige, sabi mo eh. Halika na't itulog mo na yan. Doon ako matutulog sa kwarto mo para wala kang kabwisitan. Inakbayan ni Darius ito ulit pero nagpupumiglas na naman ito saka nagmarsya na mag-isa. Babantayin ko mga mata mo, Darius. I'm telling you. Daldal pa ni Bella kay nakamasid lang siya. Subukan mo tumingin. Hindi na nga siya titingin. Sangkatutak na talak ng inabot niya dahil lang napasulyap siya. Hindi lang ni Bella alam kung gaano niya ito kamahal para ipagpalit sa isang babaeng hindi naman niya kilala. At wala siyang balak na gawin yun. He loved Bella just like how he had loved her flaws. Straight upstairs. That's what he did. Walang sulyap, walang lingon, na dumiretso si Darius sa hagdan at pumanhik. Kahit na si Bella hinarap ang mga kaibigan nito sa sala, hindi siya tumingin. Pero mukhang sinusubok talaga siya ng tadhana. Dahil nang makapanhik siya para pumunta sa kwarto na niya at kunin ang kanyang smartphone, siya naman paglabas sa isa sa mga guest room ng babae. Napatingin si Darius dahil akala niya kung sino lang, pero agad niyang binawi ang mga mata niya at binuksan ang kanyang kwarto. He abruptly pushed the door but he heard a giggle. And soon after that, the woman was already holding his arm. Binawi niyang braso sa maayos na paraan. May problema ba? Tanong ni Darius sa babae pero nakatingala ito sa kanya. Anong nagustuhan mo sa kanya? I mean, ang layo niya sa ideal woman. Height niyo pa lang, hindi na match. Anito sa kanya. Hindi ni Darius alam na may traitor pala sa grupo ni Bella. Akala niya magandang samahan ng mga to. Natuwa pa naman siya nang mabasa niyang mga kalokohan ng mga ito sa GC. He was happy for Bella that she had made a good pack of friends in Metro Manila. But now, as he listens to this lady, Darius can definitely see that envy runs in all throughout this woman's bloodstream. Hindi siya umimik. Alam mo bang kwento niya? Magnanakaw ka. Kabit ka ng mami niya, tinago mo lahat sa kanya. Lahat ng kasiraan mo, lahat ng baho mo, alam namin at galing yun sa Bella mo. Tingin mo, magiging mabuting asawa sa yung tulad niya? At mukhang takot ka sa akin. Gumitito tinangka siyang hawakan pero umiwas siya. Don't, he warned. Bakit? Baka madala ka? I'm way far from her, Mr. Turkish. Ano bang meron sa kanya tandamin yung nagkakandara pa? Ikaw, anong ginawa niya sa'yo para ganitong gawin mo? Mayumi, right? Hindi ni Darius napigil at tanong. You were looking at me, alam ko. Tinitingnan ko kayong lahat. Excuse me. Ani niya sa kanya tinangka ulit na pumasok sa loob ng kwarto niya. Pero humarang ito't literal na nakangiti habang nakatingin sa katawan niya. Gustong isipin ni Darius na dala lang na nainom nitong alak ang lahat ng ginagawa nito at sinasabi pero hindi pa naman ito lasing. Hindi ka santo. Just tell me when you're free and we can have a little moment outside Hacienda de Guzman. You will not regret it, Darius. Tumikwas ang isang sulok ng labi niya. Nererespeto ka ni Bella bilang tao. Sapat yun na dahilan para masabi kong ideal woman siya kaysa sa ibang babae. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at sinarang kanyang pintuan. Doon si Darius napahugot ng malalim na hininga. Ngayon pa ba siya masasaktan na inilako siya ni Bella sa lahat ng kaibigan nun? Masama man ang naging imahe niya sa mga kaibigan ng dalaga, alam niya si Bella rin ang babawi nun. At hindi pa siya siraulo para kagatin ang alok ni Mayumi. Hindi niya ipagpapalit ang isang oras na sarap sa kama sa babaeng tagal-tagal niyang hinintay at minahal ng palihim. Temptation is lurking. He knows that. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling upuan kahit saan siguro siya pumunta ay hindi siya mawawala ng babae. Nariyan lang ang babae kahit saan siya tumingin. Handang sumama sa kanya anumang oras. Pero hindi lang basta babae ang gusto niya. He wants the woman that he loves. Kung napatingin man siya o ano, wala siyang mali siya o ibig sabihin. Natural na mapapansin niyang katangian ng isang tao kapag lumapit ang mga mata niya sa tao na yon. Pero sa puso niya, alam niyang wala siyang interes. And he would not notice Mayumi if she didn't try to seduce him. And now, he proved himself right. Hanggang ngayon sinusubok pa rin si Darius sa tadhana na patunayan ang katapatan niya. Siguro dahil kahit mahal niya si Bella, nagawa niya magkama ng babae sa katauhan ni Leila para makalimutan ito dahil may mahal na itong iba noon. Lumakad siya papunta sa kanyang misita at kinuha ang smartphone niya. Napamewang siya nang wala sa panahon at kinalma ang sarili. Poor Bella, may isang ahas sa grupo nito at hindi niya alam kung paano sasabihin sa dalaga ang ginawa ni Mayumi.
Usap-usapan kanina sa ibaba kung paano naging matapang si Bella nang tangkain ng mga masasamang loob na pasukin ng van. Pagkatapos ng lahat ng yon ay may isang patalikod na kumakalaban sa magiging asawa niya. Pumihit si Darius at naglakad papunta sa pintuan. Buong tapang niyang binuksan ang pinto pero salamat at wala na doon si Mayumi. Lumabas siya at dumiretso siya sa kwarto ni Bella. The door was locked when he tried to open it. Bella, tawag niya sa dalaga saka siya kumatok. Maya-may bumukas ang pintuan at pumasok siya. Salamat at pinagbuksan siya. Mataman ito nakatingin sa kanya saka naglakad papunta sa kama. Sumunod lang siya at tumabi dito. Bella, gaano mo kakilala ang mga kaibigan mo? Tanong ni Darius sa dalagang napasulyap sa kanya. We've been together since I moved to Manila. At least some of them were already my friends since that time. Ang ilan ay noong tumuntong lang ako sa med school. I don't know. I guess I just overreacted about Mayumi. Nakalimutan ko na ako nag-endorse sa kanya sa mga colleague ni Daddy noon sa Makati kapag sumasali siya sa pageant. Tumango siya at ngumiti ng kaunti. Saka palatitig siya sa lalaki talaga kasi attractive siya sa opposite. I just don't find it appealing kapag ikaw nang tumititig at tumingin, Darius. Tumingin ito sa mga mata niya at kung tamang nakikita niya ay may pait sa mga yon. That's so very disrespectful. I know kung napatingin man ako. I'm sorry pero wala talaga akong mali siya o anuman. Mag-ingat ka pa rin, Bella. Hindi lahat ng mabuti sa'yo mabuti pa rin kapag nakatalikod ka. Yeah, right. Si Daddy nga pinagtaksilan si Mommy for a nightstand. Puno pa rin ng hinanakit na sabi ni Bella kaya niyakap ni Darius to. Hindi ko yun gagawin. Aniya saka siya nahiga sa tabi ni Bella. Napatitig siya sa kisame at nag-isip ng tama niyang sabihin tungkol sa kaibigan nitong si Mayumi. Baka hindi siya paniwalaan ni Bella. Hindi pa buong loob nito sa kanya kahit na sinuko nito sarili sa kanya. He's still earning her trust and everything, most especially her love. Baka kapag nagtanong naman siya ng tungkol sa babae na yon, ma-misinterpret na naman ito. Baka sabihin nito masyado siyang interesado. Iiwasan niya yon. Yun ang tama niyang gawin. At kapag makuha siya ng tiyempo, ay sa kanya dito sasabihin para bantaan ito sa ugali ni Mayumi. Of all those ladies, yun lamang ang namasdan ni Darius na ibang ugali. At kung tulad yun ni Harry o Nino man, kailangan niyang protektahan si Bella sa mga ganong tao. What is your plan about Bea's van nga pala? Totoo ba na bibilhan mo ng bago? Sila nang bahala sa registration. Kailan ka bibili? Bukas. Talaga? Talaga? Walang service kapag hindi tayo nakabili. Hindi sila kasya sa SUV. Hindi sila kasya sa kotse. Hindi ko naman sila pwedeng pasakayin sa truck ng hacienda. She giggled. They will never ride such thing. But do you want to try the, what you call that thing? Kalasa but the kalabaw pulls it? Lumingin ito sa kanya. Karosa ng kalabaw, aniya dito. Yeah, yun. Sasakay kami dun pagkatapos ng binyag. Meron nun dito, di ba? Meron. Naman ni Darius. Sasabihan ko yung tauhan, mag-ingat ka lang sa pamamasyal. Kung ayaw mo akong isamat, at least huwag kang hihiwalay kay Bea. Kung ano man ang mangyari, unahin mo iligtas ang sarili mo. That's not selfishness. Hindi mo alam kung ang ililigtas mong tao ay matapat sa'yo. Sabi pa ni Darius dito tumango ito matapos ang ilang saglit. Wala kaming iwanan, ayaw ko mag-away kami ni Mayumi dahil sa'yo. Walang reason para pag-awayan ka namin. Sana lang huwag mo na siyang titingnan ulit talaga. Kahit hindi ako nagsiselos, nainis pa rin ako. Hirap ni Bella sa kanya kaya napailing si Darius habang nakangiti ng kaunti. Kaya hindi ka nagsiselos kasi wala naman talaga akong intensyong tignan siya. Nainis lalo na sabi ni Bella. Saka siniko pa siya kaya lalo siyang natawa. O akala ko ba hindi ka nagsiselos tapos nagagalit ka na naman. Matulog ka na. Pumikit ito kaya hinalikan niya sa balikat na nakalabas sa suot nitong damit habang yakap niya ito sa tiyan. Tuwang-tuwa si Bea nang iuwi ni Darius ang bagong grandiya galing sa kabilang bayan. Bumaba siya walang saway na tumatalon at pumapalakpak. Wow! Sana all may bagong van! Anang isa sa mga babae, naglalaro ng volleyball ang mga yan sa bakuran habang ina naman ni Darius ay nagtatanggal ng mga tuyong dahon sa mga halaman. Maghapon na si Darius na nawawala dahil natagalan siya sa pag-asikaso ng papel sa mismong bilihan ng sasakyan. Thank you! Bulalas ni Bea, takma siyang yayakapin pero biglang pumihit at si Bella ang niyakap. Crazy? Bella said giggling. Saan ang punta mo? Baling niya sa dalaga nang iabot niya kay Bea ang susi at
Sumakay yun para testingin ng sasakyan. May seminar tayo ngayon. Sumakay na lang daw sa van si Janice. Wawa naman, she said pouting. Natagalan kasi ako. Ang bagal ng proseso. Halika na. Susama ba sila? They'll go to the baptism na lang daw. Anito sa kanya kaya tumango siya. Nakatingin lang si Darius sa mukha ni Belle kaya umarko mga kilay nito sa kanya. Nagising ako, wala ka na, aniya rito. We jog and when we came back, wala ka na rin. Naman ito sa kanya. Hindi tayo nagtagpo. Nandito na tayo, nagtagpo na. Yeah, whatever, she said rolling her eyes. Did you kiss me when you woke up? No, she said walking away but he gently grabbed her arm and pulled her. Masama ang sinungaling, Bella. Hindi ka lumaki ng ganyan. Oo na. Nainis na sagot nito kaya napalakas ang tawa ni Darius. What's so funny then? It was just a kiss. There's nothing so serious about it. Naniningkit ang mga mata ni Darius na umiling. Una, hindi ito nagsaselos. Ngayon, wala raw meaning ang paghalik nito sa kanya habang tulog siya. Malamang ay naguguluhan pa ito sa nararamdaman para sa kanya. Kaya ganito kaya hayaan na muna niya. Wala nga. Kunin ko na motor. Kotse ba o motor? He stopped and looked back. Motor? Ngumiti siya at sinamaan niya ito ng tingin. I don't have anything in mind, okay? You'll stop your dirty thoughts, Darius. Gigil na sabi nito sa kanya. Wala naman akong sinabi. Oh, kunwari lang yan, Darius. Gusto niya yumakap sa'yo. Naman ni Bea na lalong ikinasimangot ng dalaga. Pakipot pa si Doktora Di Guzman. Hahawak lang niya sa abs. Hiyaw naman ni Kauri kaya tinamaan niya ng bola sa ulo. Aray, mga walang hiya! Ang lakas ng tawa ni Bella at noon lang niya ito nakitang tumawa ng ganon. Dumiretso siya sa garahe at kinuha ang motor niya saka ang helmet. Siya naman ang paglapit ni Mariela sa kanya. Aalis kayo anak? Oo ma. Uminom ka ba ng gamot? Uminom na. Lagi sa akin pinapaalala ni Kiko. Saan kayo pupunta ni Bella? May seminar sa Binyag ma. May pumunta ritong babae kanina, hinahanap ka. Yung babae na tawag sa akin ni Pulubi ang dumating. Agad siyang nabwisit, si Leila na naman. Ano na naman daw ang kailangan? Nakita ba ni Bella? Hindi nakita. Yung isang babaeng nakausap, yung si Yumi, magkakilala ba sila? Hindi sila magkakilala ma. Bakit narinig ko sabi tandaan mong lahat? Napakunot noo si Darius at napatitig sa ina niya. Sa ugali ni Leila na lahat ay inaaway, malamang naisip ng babae niya ulit si Mayumi. Baka inaway si Mayumi ma? Baka nga. Nung kinausap ko naman sabi aalis na siya at yung Mayumi nang kinausap nga. Baka may pinararating sa'yo. Hayaan mo na siya ma, masyado na indesperada. Napangiti ito sa sinabi niya tinagot siya ng tingin. Bakit? Tanong niya dito. Yung papa mo habulin din ng babae. Nahuli ko minsan na may kahalikan sa construction. Sabi engineer yun. Isinasama siya nun sa ibang lugar para bumisita sa site. Hindi ko alam kung anong site ang binibisita. Ininsulto ako ng babae na yun na ako'y hostess lang at walang ipagmamalaki. Napamaang si Darius dito. Hindi ko alam kung pinatulan niya yun o ano at dahil sa sobrang galit ko nilayasan ko siya at hindi ko na pinakinggan ng paliwanag. Hanggang sa magsawa siyang humabol sa akin. Nakangiti nitong sabi pero mga mata nito'y parang nasaktan. Mahal mo si Papa? Tanong ni Darius sa ina. Hindi na yun mahalaga, patay na siya. Nagsisisi ka ma? Na hindi mo siya pinakinggan? Nung nawala ka, oo, hindi ko alam. Siguro makasarili ako na damdamin ko lang iniisip ko palagi. Mababang uri kasi ako ng babae. Hindi totoong humanap ka ng mayaman para ipalit kay Papa. Humiling ito. Humanap din para sa magandang buhay kasi nakakapagod mag-hostess. Pero tanga siguro ako? Hindi siguro tanga talaga ako. Pinanindigan ko ng tawag sa akin na hostess. Walang pinag-aralan at mababang uri ng babae. Tama na ma. Aniya sa ina sa kato hinaplos sa braso. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa mga bagay na tapos na. Kung sino man ang may sabi sa'yo tanga ka at mababang uri ng babae, mas mabuti ka pa rin kaysa sa iba na iniwan ang anak nila sa kanal o basurahan. Aalis na ako, huwag ka na masyadong mag-isip ha. Tumango ito sa kanya. Mag-ingat kayo, hinadad. Lumapit siya kay Bella pero bago pa man siya makapagpreno ay may babaeng sumisigaw sakay ng kalesa. Nasa may bukana yun ang gate. Kiko! Ano yun kaya napakunot mo siya ng tingnan ng babae. Yaya! Tili ni Bella at saka ito nagtatakbo papunta sa gate. Nilayasan siya. Yaya! Yaya!
Tuwang-tuwang sigaw ng dalaga kay napangiti na lang si Darius at napailing. Makatitig ka naman wagas. Sigo sa kanya ni Bea kay natawa siya. Hindi naman kita masisisi. Marami talagang naliligaw dyan sa medical school. Kahit nga doktor na matanda naliligaw kay Bella. Mabait kasi siyang sobra. Lahat kung tutuusin nasa kanya na. Ganda, yaman at talino. Pero gusto niya minamahal siya ng sobra at hindi pinapawala ng atensyon. I know why. She had lost her parents at a very young age. Si Harry ang napakaswerteng lalaking sinagot ni Bella. Pero ginago siya ng abogado na yon. Ewan ko kung mali ako pero ikaw, effortless mo siyang nakuha. Palagay ko she loved you even before pa, but she was just so mad at you. Nagtataka ako sa kasal na pumayag siya pero sa nakikita ko, in love rin siya sa'yo pero hindi niya maamin. Salamat dyan, aniya lang sa babae. Etong tunay na kaibigan na gusto ni Darius para kay Bella. Ganitong tunay na magmamahal sa dalaga at hindi ang santulad ni Mayumi. Si Mayumi, matagal niyo ng kaibigan? Naisip ni Darius itanong at nagtaka ito. Malamang pero tumango. Oo, siyang suportado ni Bella sa lahat dahil siyang mahilig dumaing. Naintindihan namin dahil medyo kinapos siya nang mamatay ang daddy niya. Gusto niya magpurso ng pag-aaral ng med. At sabi ni Bella kapag nakuha na niyang mana ay tutulungan si Yumi na makapagtapos. Bakit? Wala naman, naitanong ko lang. Bella was jealous of Yumi. You better keep your distance, Darius. Ibang titig sa'yo ni Yumi at hindi ko pa siya nakitang ganyan. I mean, kapag tumititig siya ng ganyan sa lalaki nakukuha niya. Si Harry ganyan din ang titig niya pero nalaman niyang GF si Bella kaya back off siya. Humawang ang labi ni Darius sa sinabi ni Bea. Back off nga ba talaga? Kung siya'y tulad ni Harry na butas lang ng babaeng hanap, malamang kagabi pa lang may nangyari na. At sa hilatsa ni Harry na yon, hindi malayong may nangyari sa dalawa ni Mayumi kung hindi totoo ang salitang back off. At dito na po nagtatapos ang ika-31 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.